Magandang araw sa inyo mga kabayan. Pag-usapan natin ang ibang tao, lalong-lalo na yung mga kupal sa embassy. Matatandaan natin na si Raffy Tulfo nga ay nagpunta sa embahada, sa isa sa mga embahada na nakabase sa Saudi Arabia, kung saan nga naaktuhan ng mga ito kung ano ang sitwasyon at tinanong nito ang mga kapwa natin Pilipino na pumupunta sa embassy. At sinabi nga nila ang kanilang mga naging experience kapag pumupunta sila sa mga embahada. At hindi nga kagandahan ang kanilang mga na-experience. At nito nga nakaraang araw ay meron ngang isang netizen ang nag-post sa social media kung saan ay binabatikos nga nito ang ilan sa mga nagtatrabaho sa embassy sa Kuwait. Sinabi nga nito na parang ayaw ng mga itong matatanong at masungit kapag tinatanong sila ng mga Pilipino na pumupunta doon. Tandaan natin, kung wala ang mga Pilipino, wala kayong trabaho. Kaya dapat ayusin nyo ang serbisyo. Ano ba ang naging experience itong si Kabayan? Panoorin natin itong videong ito. Nakita nyo na ba yung post ni Anonymous? Nag-post siya na may dalawa daw staff sa embassy ng Kuwait na Pinoy na ang susungit daw. Tapos sa comment section, nung binabasa ko yung mga comment, sabi nila naranasan din daw nila nung nag-renew sila ng kontrata. Ang susungit daw ng ibang staff sa embassy, ayay. Di ba naglinis na si Raffy Tulfo sa mga staff sa embassy doon sa ibang bansa? Wala pa dito sa Middle East. Baka gusto nyo masampulan. Pari-parihas tayong Pinoy. Katulong kami, staff kayo dyan. Wala kayo dyan kung walang mga OFW. Huwag nyo namang sungitan kung may gusto silang itanong or may gusto silang malaman. Pwede naman sumagot ng maayos. Bakit magagalit? Bakit magsusungit? Aalalahanin nyo kung walang overseas, walang OFW, wala kayong trabaho. Di anong gagawin nyo dito sa ibang bansa kung wala kayong ina-assess? Kaya nandito kayo kasi ina-assess nyo yung ibang Pilipino. Ina-assess nyo sila sa mga dokumentong kailangan nila. Bakit kailangan pang magsungit? Tama. So kayo bilang mga nandyan sa embassy, dapat ayus-ayusin ang pakikitungo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Hindi porket yan mga nagtatrabaho sa bahay, ganyan yun ang tratuhin. Nakita nga rin natin yan isang beses na kahit tayo na-experience natin yan. Pero matagal na yon. Nung kukuha tayo ng passport, nagtatanong lang tayo, pabalang ang sagot ng isa sa mga nakausap natin doon. Philippine Embassy of Kuwait, sana po ay tingnan natin. Hindi naman sa nilalahat natin dahil yung iba naman doon matulungin naman. Pero talagang may iba dyan na talagang ano ka na lang na okay, medyo iba nga yung approach nila lalo na sa iba nating mga kababayan. Ayusin natin ang serbisyo, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. At eto pa, sa Pilipinas naman, binalandra ng dalawang babaeng ito ang kanilang pagmumuka sa social media at ine-encourage nilang wag na raw mag-apply ang mga mag-a-apply sa trabaho dito sa kumpanyang ito. Dahil daw inuutusan sila ng kanilang manager at parang pinalalabas ng dalawang ito na pinalabas yata sila para may pinagawa sa kanila sa labas na related pa rin naman sa trabaho. Pero yun nga, nagre-reklamo sila dahil para sa kanila ay mahirap yung trabahong ganon. Tingnan natin kung ano sinasabi ng dalawang babaeng ito. Hi guys, sobrang init guys. Grabe manager namin. Nalabas kami para mag-vlog waving. Walang awa. Diba? Wala Sa inyo, sobrang huwag na init. kayo dito Apply. Awawain ka na manager dito. Puro utos, dami alaman. Nag-flag waving pala sila. Nag-flag waving. So, puro daw utos, kakawawain lang. Wag na raw mag-apply doon. So, ang una-una, bakit nagtagal pa kung ayaw na? Diba? So, mas maganda sana kung tayo, personally, nagpunta tayo o nag-apply tayo sa isang trabaho at hindi natin nagustuhan, isang araw pa lang umalis na tayo. Huwag tayo mag-post ng mga ganitong klaseng makakasira sa isang kumpanya. Lalo na kung ang basehan lang naman natin ay pang sarili nating interes. Dahil hindi naman lahat ng tao ay ganito ang nagiging pagtanggap sa mga ganitong klaseng utos na ginagawa ng ibang manager. Ang ibang tao ay kapag kahit utusan sila, okay lang sa kanila. Lalong-lalo na kung alam naman nila ang pinunta nila roon ay para magtrabaho at hindi dahil para magreklamo katulad ng dalawang babaeng ito. So, sino ang napahiya ngayon? Gusto nyo magpahinga? Sigurado, isesend kayo sa bahay at dyan na kayo magpapahinga forever. Wala na kayong trabaho. Tsaka nyo marirealize kung gaano ka-importante yung trabahong nawala sa inyo. Kung may malilipatan kayo, then good for you. Pero sana kung lilipat kayo ng ibang trabaho sa iba nating kababayan, wag puro reklamo. Kung ayaw natin sa trabaho, mag-resign. Wag tayo mag-rant at dapat
Pag-isipan ang ating mga sinasabi dahil baka ang mga sinasabi nyo ay magamit laban sa inyo at kayo pa ang mapasama. Ito naman ang isa nating video ay may kinalaman din sa isang OFW kung saan masyado nga mabait itong si Kabayan. Nagpahiram yata ng pera sa isang expat, ibang lahi na nakilala niya somewhere or siguro online. Tapos nung nagbigay na nga ito ng pera, ayun, bigla na lang block itong si Kabayan. Tingnan natin kung ano ang simpatya nitong si Kabayan. Shout out to you, Hader Khan. Why you block me? Why? You borrow 1,000 reals from me. You said you will pay back after 1 month. But you seem forget it. 2 months later, then I remind you, and you get angry. And then you block me. I work hard for that money. I help you when you need it. Why you don't pay me, huh? And you block me? Shame on you. Ang ano kasi dyan, huwag tayong pahiram ng pera, lalo ng mga pinaghirapan natin. So isa pa, hindi naman natin kilala yan. Nakilala lang natin kung saan online, tapos ibang lahi pa. Nako, yung mga ganyang klaseng tao, hindi naman natin nila lahat. Pero madalas yung mga ganyan, matapos nilang matanggap or makuha yung gusto nila, ibablock ka na lang nila. Hindi rin naman naiiba yan. Lalo na mga ibang Pilipino, ganyan din yung ginagawa. Lalo na sa iba nating mga kababayan. Nauuwi nga sa pagpo-post sa social media ng mga muka. At ito nga si Kabayan ay napaiyak na lamang. Siyempre, hindi na nga niya mababawi yung pera pinaghirapan niya. Imagine kung ang sinasabi niyang ito ay 1,000 Saudi Riyal. Ito ay parang humigit kumulang nasa mahigit 15,000 pesos sa peso. Kung Saudi Riyal ang tinutukoy niya. So matuto tayo, wag tayo masyado maging mabait mga kabayan, lalong-lalo na yung mga perang pinaghirapan natin. Hanggat maaari bago tayo magpahiram, pag-isipan muna natin. At kung magpapahiram tayo, wag naman ganun kalaki. At kung alam natin na posibleng hindi tayo bayaran, pwede tayo magpahiram. Yung perang kaya nating i-give up or kung kaya nating kahit hindi tayo mabayaran, okay lang sa atin. Pero yung mga ganyang kalalaking pera, sayang naman. Dapat ay inipon na lamang natin at nilaan na lamang natin sa ating mga sarili para in case of emergency ay may magagamit tayo. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.